Pistons, binago ang plano matapos mabigo sa mga superstars. Warriors, hindi pa tapos. Green, nangako kay Curry. Fans, naantig sa kanyang mensahe. At Kawhi Leonard trade biglang nagkaroon ng twist. Warriors, buhay pa ang pag-asa. Mukhang hindi naging ayon sa plano ang off-season ng Detroit Pistons matapos i-target ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa free agency na uwi sa wala ang kanilang mga pagsisikap. Ngunit sa halip na magpanik at gumawa ng desperadong hakbang, tila may bago silang estratiya na maaaring magbago ng kinabukasan ng kanilang franchise. Ano nga ba ang plano ng Detroit at sapat ba ito para maging tunay na title contender? Ayon sa mga ulat, naging agresibo ang Pistons sa paghahanap ng isang malaking pangalan ngayong off-season. Maging si Cade Cunningham ay personal umanong tumulong sa pagre-recruit ng ilan sa mga top free agents upang hikayatin silang sumali sa team. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, wala sa kanilang pangunahing target ang pumayag na lumipat sa Detroit. Sa halip na habulin pa ang mga natitirang free agents, napagdesisyonan ng pamunuan nila na bumalik sa isang estratehiyang matagal na nilang pinaniniwalaan, ang paglinang sa sarili nilang mga young talents. Sa madaling salita, sa halip na umasa sa pagkuha ng superstar, mas pagtutuunan nila ng pansin ang patuloy na pag-unlad ni Cunningham at ng iba pang kabataang player sa roster. Hindi rin naman masasabing mali ang direksyong ito. Noong nakaraang season, ipinakita nilang kaya nilang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na team sa NBA. Matapos ang ilang taong rebuilding, nagtapos sila bilang isa sa pinakamahusay na team sa Eastern Conference at nakapagtala ng 60 wins, isang malaking pag-angat kumpara sa mga nakaraang taon. Naniniwala ang management na hindi pa naaabot ni Cunningham, Ausar Thompson at Jalen Duren ang kanilang buong potensyal. Kung magpapatuloy ang kanilang pag-unlad, posible umanong makuha ng Detroit ang hinahanap nilang superstar impact nang hindi kinakailangang gumastos ng malaki sa free agency o isugal ang kanilang future assets. Gayunpaman, may ilan ding analyst ang naniniwalang maaaring maging peligroso ang estratehiyang ito habang patuloy na lumalakas ang ibang contenders sa Eastern Conference sa pamamagitan ng malalaking acquisitions. Maaaring maiwan ang Pistons kung hindi sila makakahanap ng isa pang elite player na makakatulong kay Cunningham sa pinakamahahalagang laban sa playoffs. Sa ngayon, malinaw na nagtitiwala sila sa pundasyong kanilang nabuo. Hindi man nila nakuha ang mga superstar na kanilang pinangarap. Naniniwala silang sapat ang kanilang batang core upang dalhin ang team sa susunod na antas. Ang tanong na lamang ngayon ay kung tama ba ang kanilang desisyon na maging matiyaga o darating ang panahon na mapipilitan din silang gumawa ng isang blockbuster trade. Kayo, ano ang masasabi nyo? Tama bang umasa ang Pistons sa pag-develop ng kanilang mga batang players o kailangan na nilang magsugal para makakuha ng isang tunay na superstar? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Sa sumunod na balita naman, isa na namang emosyonal at makabuluhang mensahe ang ibinahagi ni Draymond Green matapos siyang muling pumirma sa Golden State. Ngunit ang mas lalong umagaw ng pansin ng NBA fans ay ang kanyang direktang mensahe para kay Stephen Curry. Marami tuloy ang nagtatanong, ito na ba ang senyales na handa pa ring lumaban ang Warriors para sa isa pang kampyonato? Matapos opisyal na pumirma ng panibagong kontrata upang manatili sa team, agad na ipinakita ni Green ang kanyang katapatan sa team at lalo na sa kanyang matagal ng teammate na si Curry. Ayon sa ulat, sinabi ni Green na ang kanyang pangunahing layunin ay tiyaking hindi masasayang ang natitirang mga taon ng career ni Curry habang kaya pa nitong pamunuan ang Warriors sa laban para sa kampyonato. Sa loob ng mahigit isang dekada, sina Green at Curry ang naging pundasyon ng dinastiya ng Warriors. Magkasama nilang napanalunan ang 4 na NBA championships at naging bahagi ng isa sa pinakamagagandang yugto sa kasaysayan ng liga. Kaya para kay Green, hindi pa ito ang tamang panahon upang sumuko sa pangarap na makadagdag pa ng isa pang titulo. Gayunpaman, aminado rin siyang hindi magiging madali ang kanilang misyon. Habang lumalakas ang mga batang team sa Western Conference, tumitindi rin ang pressure sa Warriors front office na magdagdag ng sapat na talento sa paligid ni Curry. Nitong off-season, ilang malalaking trade targets ang hindi nila nakuha dahilan upang maraming fans ang mag-alala kung sapat pa ba ang kasalukuyang roster para makipagsabayan sa pinakamalalakas na team sa liga. Naniniwala si Green na may pag-asa pa ring makipaglaban ang Warriors hanggat kasama nila si Curry.
Suportado siya ng maraming fans, bagamat may ilan na naniniwalang kailangan pa rin ng team ng isa pang mahusay na player upang muling maging championship contender. Habang papalapit ang bagong season, determinado silang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang laban at ibalik ang Warriors sa tuktok ng NBA. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Sapat na ba ang kasalukuyang Warriors roster para makalaban sa championship o kailangan pa nilang kumuha ng isa pang superstar upang matulungan si Stephen Curry? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Speaking of Warriors, mukhang hindi pa tuluyang natatapos ang pangarap nilang makuha si Kawhi Leonard. Akala ng marami ay tuluyan nang nawala ang pagkakataon nang mapabalitang papunta na siya sa Toronto Raptors. Pero ngayon, isang nakakagulat na development ang muling nagbukas ng usapan. Posible nga bang makabalik ang Warriors sa karera para kay Kawhi? At ano ang malaking hadlang na kailangan muna nilang malampasan? Ayon sa mga pinakahuling ulat, naka-hold pa rin ang trade ni Leonard patungong Toronto habang nagpapatuloy ang investigasyon ng NBA tungkol sa umano'y salary cap circumvention na may kaugnayan sa kanyang pananatili sa Los Angeles Clippers. Dahil dito, wala pang kasiguraduhan kung tuluyan ngang matutuloy ang nasabing trade. Mas lalo pang uminit ang usapan matapos sabihin ng NBA insider na si Ramona Shelburne na may posibilidad na bumalik na lamang si Leonard sa Clippers kung tuluyang bumagsak ang trade papuntang Toronto. Ayon sa kanya, handa rin umano ang Clippers na tanggapin muli ang kanilang superstar kung iyon ang magiging resulta ng sitwasyon. Dahil dito, muling nabuhay ang mga espekulasyon tungkol sa Golden State. Bago pa man lumabas ang balitang papunta si Kawhi sa Raptors, ilang ulat na ang nagsabing seryosong sinubukan ng Warriors na makuha ang two-time Finals MVP sa trade market. Kaya ngayong hindi pa pinal ang kanyang sitwasyon, may ilan ang naniniwalang maaari pang magkaroon ng panibagong pagkakataon ang Golden State sa hinaharap. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang indikasyon na aktibo na silang nakikipag-usap para sa panibagong trade. Ngunit kahit may bagong pag-asa, hindi ito nangangahulugang magiging madali ang lahat. Kung mananatili si Kawhi sa Clippers, maaari ring piliin ng LA na ituloy na lamang ang kanilang kasalukuyang roster kaysa makipag-trade. Bukod pa rito, patuloy pa ring hinihintay ng buong liga ang resulta ng investigasyon ng NBA na maaaring magdala ng iba't ibang parusa kung mapapatunayang may paglabag sa salary cap rules. Kabilang sa mga posibleng parusa ang multa, pagkawala ng draft picks at iba pang disciplinary actions. Mahalaga ang mga susunod na linggo para sa Warriors habang naghahanap sila ng isa pang star player na makakatulong kay Curry. Kung hindi matuloy ang trade ni Leonard sa Raptors, maaaring maging isa ang Golden State sa mga posibleng destinasyon niya. Sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon, ngunit nananatiling bukas ang sitwasyon at patuloy ang mga trade rumors sa NBA. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Kung magkaroon ng pangalawang pagkakataon ng Golden State, dapat ba nilang ituloy ang paghabol kay Kawhi Leonard? O mas mabuti nang humanap sila ng ibang superstar na makakatulong kay Curry? I-comment ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong NBA news at trade rumors.